trabaho. So, minsan hindi na po natin napapansin, hindi natin na bibigyan ng pahalaga yung gawain po ng Panginoon. Pero thankful din po ako dahil nais kong pasalamatan ng Panginoon talaga sa almost 60 years na hindi kami nagkita nitong friend ko. Na nung kabataan pa namin sa Antipolo, ay lagi kong iniimbita ito papunta ng simbahan. Sabi ko, ang tawagan namin Dong. Sabi ko, Dong, asama ka sa akin sa simbahan. Sabi niya, busy ako, Dong. Sabi niya, wala akong panahon. So, pero hindi ako nagsawa sa taong ito na anyayahan, imbitahin. So, dumating po ang punto na nag-aaral ako sa Manila. At hindi na kami nagkita for how many years na hindi kami nagkita. Sobrang thankful ako kasi bago kami nagkita, kahapon, ay nabalitaan ko na itong mga barkada ko na yung magkapatid, lima yan silang magkapatid na lalaki na talagang inimbita namin lang Kuya Landon, ayaw talaga. Pero ayon sa balita ko, ay itong limang lalaki na magkapatid ay naging pastor ngayon. So kahapon nakita kami, grabe yung aming kasiyahan na magkita kami. Grabe yung aming yakapan, kamustahan na sa biro mo, biro mo siya 70 na siya ngayon. 70 na siya, tapos ako 69. Mga teenager pa lang kami noon, mga 18, ganyan, 18, 20. So almost 60 years na hindi kami nagkita. So kahapon nagkita kami, na sabi ni Berting sa akin, Tiyo, andyan si Sanung. Eh, nakita ko, kausap niya kay Mamer. Kaya nung palapit siya papasok sa gate, nasa gate lang ako ng kalsada. Sabi, tingin sa akin. Sabi niya gano'n. Sabi niya, Uy, Dong! Yan, tao sabi, Dong. Grabe yakapan namin doon sa gitna ng kalsada na walang humpay na yakapan. Sa katuwa. Tapos, half day kami, nag-half day ako kahapon kasi puro kwentuhan lang kami. Talagang inano ko yung oras para sa kanya na kumustahan sa mga buhay-buhay na nangyari na sa ganung pangyayari. Sabi ko sa kanya, Dong, sobrang tuwa ko. Kasi yung pag-aaya ko sa iyo noon ay nagbunga. Sabi niya, Dong, naintindihan kita. Kung gaano mo ako nais na mapunta sa church, ngayon ko naintindihan na ganun pala ang yung desire ko ba, naintindihan kita. Kung bakit ganun lang na pag nais mo na ayain ako sa church para magkaroon ako ng relasyon sa Panginoon. So yung yung kasiyahan mo na makita siya. Siya ang pastor na siya ngayon. At hindi lang siya naging pastor, lahat ng kapatid niyang lalaki naging pastor na sa Marikina sila ngayon. So talagang ang sabi ko nga, Dong, napaka-amazed talaga yung kalooban ng Panginoon. Sabi niya, nga, Dong, naintindihan ko na talaga yung nais mo sa akin na pag nais mo na makapunta sa church, sabi niya. Kaya naintindihan ko lahat yun. Kaya pasalamat din ako, sabi niya. Pasalamat din ako na yung ginawa mo ay hindi nagiging walang kabuluhan. At naiintindihan ko na ngayon kung bakit gusto mo akong makasama sa church. Sabi niya, salamat ako sa Panginoon doon kasi buong pamilya ko rin, sabi niya, buong pamilya niya ay naglilingkod sa Panginoon. Na sabi niya, hindi na siya natatakot na maiwanan ang pamilya niya dahil puro na rin mga Kristiyano yung kanyang mga anak at ang kanyang asawa. At ang kanyang buong pamilya ay sama-sama sila naglalingkod sa Panginoon. So thankful ako dahil kumbaga nagbunga
nagbunga yung pagnanais ko na makasama sila sabi ko, Dong, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung nagsama tayo rito sa lupa na magkakaibigan, na ganito na tayo, nagka-edad na tayo, mas higit akong natutuwa dahil hanggang sa langit ay magkasama tayo. So, salamat siya. Talagang sobrang saya niya, sobrang saya ko rin. Pati yung kanyang asawa, tuwang-tuwa sa amin dalawa kasi hindi kami naghihiwalay dahil halos maghapon o tanghali mula tanghali hanggang hapon ay magkasama kami. So, salamat po sa Panginoon sa taong ito na sa ngayon po ay talagang nasa gawain na siya. Talagang sabi ko sa kanya, Dong, ayaw kong marinig kasi maraming mga pastor na ngayon na talagang mga ano na eh. Sinabi ko sa kanya, Dong, naniwala ka ba na ang lahat ng pastor ay ligtas? Sabi ko, ako hindi ako naniwala lahat ng pastor ligtas. Sabi niya, Dong, totoo naman talaga yung sinabi mo eh. Sabi ko, sa Matthew 7 lang eh, sa Matthew 7, 21, 23, yan yung mga pastor na yan, na ganyan. Yan ang dapat ibasahin ng pastor, yung ganyang verse. Kaya sabi niya, walang ano Dong. Sabi niya, kasi mayroong mga pastor kasi na pera lang hangad. Natuwa ako sa sharing niya dahil nag-start nila ng gawain, nag-start sila sa worship service, ang kanilang offering attendance lang ay 500. Oh, yan. Nag-start sila sa ganun, 500 lang. Sige, puro panalangin. So, sabi niya doon, sa biyaya ng Panginoon, talagang gumawa kami ng paraan na kung paano ma-build yung church nila na sama-sama sila. Na nagulat nga raw yung mga kapitbahay niya na bakit ang daming nagtatrabaho. Sabi niya, siguro si pastor yung mayaman yan. Sabi niya, hindi po kami, wala po kaming pera kasi yung mga nagtatrabaho na yan, volunteer po yan. Walang bayad po yan. Nagsama-sama lang kami para sa gawain ng Panginoon. So sa ngayon, ayun, sabi niya, Dong, sa biyaya ng Panginoon, aircon na rin kami. Aircon na rin yung church nila. Talagang sama-sama sila, kapit-bisig. Nagtutulungan para gumanda yung kanilang pananambahan. At hindi yung dati daw, pag nagsimba sila, puro alulod na yung kanilang church. Puro alulod. Kasi pag tumulo, ang tubig iwas-iwas sila. So sabi niya, Dong, ngayon ko naintindihan ang gawain ng Panginoon. Sabi ko, salamat ako sa Panginoon Dong dahil nakakatuwa, sabi ko. Nakaka-bless yung buhay mo na ginagamit ng Panginoon para sa mga taong hindi pa nakakilala. So, thankful siya dahil nagkita kami, nagkakamustahan. So, yun, sa tagal ng panahon. Salamat din ako sa Panginoon dahil doon sa trabaho ko. Wala akong sawa na laging nagpapasalamat sa Panginoon sa yung lakas lang ba? Yung kalakasan talaga, number 1 sa akin yun na ibinigay sa akin ng Panginoon yung ekstrang lakas, ekstrang kalusugan sa trabaho. Kaya sinasabi ko doon lagi sa kanila, hindi biro yung ginagawa ko dahil hindi biro yung ikaw pa malingke, ikaw pa magluto. It's not easy. Sabi ko, hindi biro yan. And then after ng lunch, may trabaho pa rin. Sabi nga ni Kati, sabi niya, Teo, dapat magpapahinga ka na. Hindi ako ganun, sabi ko. Kung ano yung magagawa ko, gagawin ko. Pero in return naman, sabi ko, thankful ako sa Panginoon kasi yung lakas, yung bang healthy ka na magtrabaho na na wala ka nararamdaman. So, salamat ako sa Panginoon. Talagang sabi ko, sige lang, patuloy lang na magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa sa ating mga buhay. And then, salamat din sa Panginoon sa nung Sunday, sa ating pagpunta sa Bethany. Si Pastor, pwede nang mag-baptize sa atin dito kung sino pang hindi na babautismuhan. Siguro one of the
one of these days ay makausap ko yung dalawa si Rose kasi Maymay na walang masama. Walang mababawas kung gusto mong sumunod sa Panginoon. Ang tinitingnan ng heart ng Panginoon diyan yung heart mo kung willing ka bang sumunod sa kanya, di ba? Sabi ko sa kanila, ako nga masi 10 beses mong ilubog diyan. Walang problema sa akin. Basta ang aking pananampalataya hindi mawala, hindi mabawasan, di ba? Importante yung relasyon mo na hindi mawawala, di ba? So, salamat sa Panginoon dahil si Pastor Ares ay nasa nasa talagang siya, talagang pastor na talaga, hindi na siya yung brother Ares, ganyan. So, pastor na siya. So, salamat sa Panginoon doon. Din salamat din sa magandang kainan. si Tom, naalala ko si Tom, grabe kumain si Tom. Ayun. Rich na rich eh. Okay. So, wala pong nagpasalamat, inako ko na lahat. Salamat sa Panginoon. Kasama natin si Patrick sa ating afternoon service. Thank po. Salamat sa Panginoon. hindi makapasok eh. Di ba? Ano yan, way ng Panginoon yan eh. Para makapakinig sa salita ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa kay si Pat nandito. Saan si Luida? Ay, nandun pa tayo. Okay. Sige, sa hapong ito ay tayo po ay magbulay-bulay sa salita ng Panginoon. Tayo po manalangin. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa hapong ito, na kami puli ay inyo pong pinagtipon-tipon, pinagsama-sama upang kami, Panginoon, ay magbulay-bulay ng inyo pong banal na salita. Dalangin po namin, O Diyos, na buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip sa mga katotohanan na aming pong mapapag-aralan sa hapong ito, na ito, Diyos, ay mailagay namin sa aming mga puso, sa aming mga isip, na kami, Panginoon, ay hubugin mo sa aming mga buhay bilang isang mananampalataya na magkaroon po ng magandang relasyon sa iyo at maging tapat sa iyo, Diyos. Lord, pangunahan niyo po kami, pagpalain sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. At kami ay humihingi, Panginoon, ng patawad sa mga pagkukulang namin sa iyo, na kami minsan, Panginoon, ay nagkukulang sa paglingkod namin sa inyo, Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang Banal na Espiritu ang siyang magturo, mag-guide sa amin sa oras na ito, sa aming pong pag-aaral. Ang lahat ng papuri ay binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong tatalakayin sa hapong ito, ating pag-aaralan ay ang faithfulness. Katapatan, tapat. At ito po ay napakahalaga bilang isang mananampalataya o sino mang tao, maging mananampalataya man o hindi mananampalataya, ay dapat mayroon tayong katapatan. Maging tapat tayo sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Si Mr. Ang ng San Miguel Corporation, sabi niya, hindi ko kailangan ang taong sobrang talino. Hindi daw niya gusto yung sobrang talino na tao. Ang gusto daw niya ay yung tapat sa kanya. Kasi ang tapat, sabi niya, kahit anong mangyari, hindi ako iiwanan. Pero yung sobrang talino, ay iiwanan lang ako niyan. Kasi sobrang galing. Sobrang talino. Pero yung tapat sa kanya, tapat naglilingkod, ay hindi siya iiwanan. Kahit anong mangyari daw ay hindi siya iiwanan. Totoo naman, di ba? Kung tapat ang isang tao, ay hindi kanyan iiwanan. Tama po ba? So,
The word tapat ay mayroong ilang letra ba ito? 5. 5. Limang letra. Una ay T, A, P, A, T. Ganyan. Ang unang letra ay T. Sa tapat, di ba? T. Tunay na ugali. Letter T. Tunay na ugali. Alam niyo po sa akin lang bilang ako ay napakahalaga po sa akin yung ugali. Napakahalaga po yung ugali sa atin. Kasi kung maganda ang ugali mo, diba? Kahit saan ka pumunta at magandang ugali mo, marami kang kaibigan. Marami kang kasi yan ang gusto ng Panginoon sa atin na maging tapat, maging maganda ang ugali natin. Mananampalataya man o hindi, dapat ang ating ugali ay maganda, totoo, tunay. Di ba? Tunay na ugali. Natutuwa ang Panginoon sa kanyang mga anak kung ang ating mga ugali ay tunay. Di ba? Pag tunay yung ugali natin, ang Panginoon ay natutuwa. Tingnan natin sa ating mga anak. Magandang halimbawa sa ating mga anak. Kanya, may mga anak na tayo, di ba? Pag nakita mo yung anak mo na magandang ugali, di ba tayong magulang ay, siyempre natutuwa tayo. Di ba? Walang magulang na hindi natutuwa na ang anak niya ay magandang ugali. So, tingnan natin ang isang bata na hindi magandang ugali, anong naramdaman ng magulang? Di ba? Siyempre, mainis ka, kausapin mo yung anak mo. Na dapat ang ugali natin ay maging maganda. Kahit sa ang aspeto ng buhay, dapat tunay ang iyong ugali. Ba? Kasi ang tunay na ugali ay marami kang magiging kaibigan, marami kang magiging kilala. So ang feedback nito, ang feedback kasi ganito. Pag na-meet mong isang tao at maganda ugali mo, ipagkakalat ka niyan eh. Di ba? Ibo-broadcast niya, si ganito. Alam mo, si ganito, napakabait na tao. Napakagandang makisama, napakagandang kanyang ugali. So, di ba, ang ganda ng feedback, di ba? Ang ganda ng balik. Pero pag ikaw ay hindi maganda ugali, anong balik? Hindi rin maganda. So, hindi maganda sa isang tao na ang balik sa iyo ay hindi maganda. Di ba? Pag maganda ugali mo, ang ganda ng dating, ang ganda ng feedback sa iyo. So, kumbaga sa advertisement yan eh. Pag mayroong nakakilala sa iyo, ay, yan, napakabait na tao pala niyang si Grito. Ang galing niyang makisama. Talagang wala akong masabi sa ugali ng taong yan. Napakabait. Di ba? At yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging tunay ang ating ugali. Tunay ang ating pakikisama. Pero masigit na tunay na magandang ugali pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. Buksan po natin sa Psalms 150. At may mga verses po tayong titingnan na magpapakita na ang dapat ang ugali natin ay tunay, di ba? Psalms 150 verse 6. Sabi po rito, purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. So, di ba? Dapat makita natin sa buhay po natin yan. Ay, sorry po. Mali pala yung nabasa ko. Proverbs pala. Mali yung aking tingin. Proverbs 10. Sorry. Proverbs 10, verse 9. Sabi niya, ang namumuhay ng tapat
ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas, malalantad balang araw. So, di ba? Ang mabuting pamumuhay, ang magandang pag-uugali ay, sabi niya, may magandang kapayapaan. Yun po ang sinasabi ng Proverbs 10 verse 9. Ang magandang, sabi, ano ba sa ito? May tapat dito, may sinasabing tapat dito eh. Sabi niya, ang namumuhay ng tapat ay pinagharian ng kapayapaan. Diba? Pag tunay ang ugali mo, ay kapayapaan ang iyong mararamdaman. Pero pag hindi magandang ugali, ay liko ang landas ang iyong tatahakin. So dapat po, maging tunay ang ating pong ugali. Yan. Pangalawa, anong letra? Ayaw ng Diyos sa kasinungalingan. Ayaw ng Diyos sa kasinungalingan. Kasi kung tapat ka, hindi ka dapat magsisinungaling. Di po ba? At yan ang gusto ng Panginoon sa atin, maging tapat ka. Di ba sabi ko nga sa inyo kanina si Mr. Ang, ayaw niya ng sobrang talino. Sobrang talino. Ang gusto niya ay tapat. At ayaw niya na magsisinungaling. Kasi ang taong tapat, hindi po yan nagsisinungaling. Tapat, faithful ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Maging sa trabaho ka, maging sa labas ka, maging sa school, ay dapat maging maayos ang iyong pananalita. Walang kasinungalingan na dapat nating gagawin dahil hindi po yan gusto ng Panginoon. Naiinis ang Panginoon sa isang anak na nagsisinungaling. Oh, halimbawa naman sa mga anak natin. Di ba? Pag nakita mo, pag alam mo yung anak mo nagsisinungaling, ano namang maramdaman ng magulang? Maiinis na naman yan. May tendency na papaluin ka. Kaya mga bata, huwag magsisinungaling sa magulang. Di ba? Kasi natutuwa ang ating mga magulang kung hindi tayo nagsisinungaling. So makikita natin na tayo ay tapat sa ating mga magulang. Lalong-lalo na po sa Panginoon na dapat maging tapat tayo sa Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, napakaraming pagkukulang natin sa Panginoon, ano? Napakaraming pagkukulang. Lahat na lang ng pagkataon ay sa ating sarili natin ginugugol. Pero yung panahon natin sa Panginoon ay napakalaking pagkukulang. Halimbawa na lang ha, walang exemption dito. Yung pagpunta na lang sa simbahan. Laging late. Walang exemption dito. Ako nga gusto kong kausapin yung pamilya ko eh. Kasi before, wala pang Sunday school, nandito na kami. Ngayon, nag-i-start ng Sunday school, wala pa. Di ba? Paano natin masasabing tapat tayo sa Panginoon? Kung lagi tayong ganito. Sabihin mo, sa tagal na nating mananampalataya, ganun pa rin ang buhay natin. Di ba? So, dapat maging aware tayo sa mga ganung bagay. So, huwag tayong magsisinungaling. No? Tinatin sa Proverbs ulit. Proverbs 12. Proverbs 12, verse 22. Sabi rito sa Proverbs 12, verse 22, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Aray ko. Di ba? Sabi niya, ngunit ang tapat ay ligaya niya ay aliw. Ayan, nandyan
namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya ay at aliw. So di ba ang ganda no? Ang ganda nung ang ganda nung pagkasabi ng Proverbs no. So tayo bilang mga anak ng Panginoon, kung tayo po ay nagsisinungaling, ang sabi diyan no, namumuhi ang Panginoon. Kahit sa ating mga magulang, di ba, kung nagsisinungaling yung mga anak natin, naiinis tayo. Siyempre, kukulo ang dugo mo, sinungaling ang anak mo eh. Ay how much more ang Panginoon, no? Ang liwanag ng sinabi niya, namumuhi ang si Yahweh sa taong sinungaling. So, mas maganda pa yung masabihan ka ng sariling magulang na sinungaling ako kaysa mismo ang Panginoon nagsabi na sinungaling ka. So, ayaw po ng Panginoon na ang mga anak niya ay nagsisinungaling. Ang gusto niya ay tapat. Yan ang nais ng Panginoon sa atin, maging tapat ka. Pero ang tanong po sa atin ngayong hapon ay tapat ba tayo sa Panginoon? Tayo ba ay naging tapat sa Kanya sa lahat ng aspeto? Ako, hindi ko masasabing tapat ako eh. Kasi ang daming pagkukulang eh. Di ba? Pero hinuhubog po tayo ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Hinuhubog tayo ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Kaya sabi, di ba, ang ganda nung ang sabi niya na namumuhi ang si Yahweh sa taong sinungaling. Kasi ayaw ng Panginoon ng sinungaling. Alam ng Panginoon yan. Maski nga tayong mga magulang, nalalaman mo sa anak mo na nagsisinungaling eh. Makikita mo yung galaw, yung salita, yung kilos, malalaman mo nagsisinungaling ang anak mo. Lalo pag tinanong mo. Diba? So ayaw po ng Panginoon ang sinungaling. Gusto niya ay tapat sa Panginoon. Ayan. So, liwanag po ng sinabi ng Proverbs, di ba? Parang nakaka-guilty itong word na ito. parang hindi tayo parang hindi tayo hindi tayo exempted dito eh. No, hindi tayo exempted sa salitang ito eh. So, ayaw po ng Panginoon ng sinungaling. Pangatlo, letter P. May pananagutan tayo sa Diyos. Pananagutan natin sa Diyos. Ano kaya yung pananagutan natin sa Panginoon? Sa tingin nyo, ano kaya yung pananagutan natin sa Panginoon? Ang pananagutan natin sa Panginoon, yung hindi ka naging tapat. Nagsisinungaling ka. Hindi tunay ang ugali mo. Yun ang ating pananagutan sa Panginoon. Di ba sabi nga na may pagsusulit, mga tinatawag, pagdating ng panahon. May pagsusulit. Ikaw pa ay naging tapat habang nandito ka sa lupa. May pananagutan tayo sa Diyos. Ang bawat isa sa atin ay mayroong pananagutan. Kasi ang ating pinag-uusapan dito ay faithfulness, katapatan. So bilang katapatan ay dapat maalis ito sa atin. Maalis itong mga bagay na ito na nagiging hadlang sa pagiging tapat po natin sa Panginoon. Sabi po ng Roma 14:12. Ayan, pakitingnan po natin. Roma. Roma 14. Versikulo 12. Sabi rito ng Romans chapter 14 verse 12, kaya't bawat isa sa atin ay magbibigay sulit. Saan? Kanino? Sa Diyos. Lahat po tayo ay magbibigay sulit sa Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin. Di ba? Kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating
ginagawa. Magbibigay sulit tayo sa Panginoon. O, di ba? Parang, ano eh, kasi ang ating pinag-uusapan ay katapatan. Kaya, ang katapatan ay dapat maalis yung mga barrier, yung mga hadlang na kailangan natin gawin para maging tapat tayo sa ating mga buhay, lalo na sa paglilingkod natin sa Diyos. Dapat, kasi sa ayaw mat sa hindi, mananagot tayo sa Panginoon. Kasi habang nandito tayo sa lupa, ay inaalis-alis na ng Panginoon yung ating mga hindi magandang pag-uugali. Inaalis ng Panginoon unti-unti ang ating pagsisinungaling. Inaalis unti-unti ng Panginoon yung mga bagay na hindi nakakabuti sa ating mga buhay bilang isang mananampalataya. Di ba sa ating mga anak, pag may mga bagay na gusto mong maalis sa Kanya, ay atin silang kinakausap. Di ba? Kinakausap, kinakounsel, kinakounseling na gato, ganyan-ganyan. Para ang anak mo ay mahubog sa magandang aspeto ng buhay. Magiging tapat sa kanyang buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang po yung mga anak natin, maging tayo rin ay maging tapat sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Kasi gusto ng Panginoon na lahat ng mga anak niya ay maging tapat sa Kanya. Kahit na siguro matanda na tayo, ay patuloy pa rin nangangaral ng Panginoon sa atin. Kahit na uugod-ugod na tayo habang nakikinig ka pa o naririnig natin pa ang salita ng Panginoon, ay hinuhubog pa rin tayo. Ako 69 na ako, magsi-70 na ako. Pero sa mga salita niya, hinuhubog ako. Na yung mga bagay na hindi nakapagbigay hindi nakapagbibigay sa Panginoon ng kaliguruan ay unti-unting maalis. 'Di ba? Unti-unting mahubog. Hindi pala ito tama, 'di ba? Dapat pala ganito ang buhay ko. Para pagdating ng Panginoon, makita na unti-unti na nawawala yung mga bagay na ginagawa mo na hindi maganda para sa Kanya. Tama po ba? So dapat po, alisin po natin yung mga bagay na yun. Dahil mayroon tayong pananagutan sa Panginoon. Ayan, malapit na. Letter A. Ayusin ang, wala nyo, ating puso. Ayusin natin ang ating puso. Iyan ang number 1 susi sa pagiging tapat. Ayusin ang ating puso. Napakahirap po ayusin ang puso. Di ba? Napakahirap ayusin ang puso. Kasi, sabi nga, di ba, ang puso ay mandaraya. Ano ba sa English yun? Deceitful ba yun? Di ba? Number 1 yan na kalaban natin sa ating buhay. Yung puso natin. Kaya dapat ayusin natin. Maayos lang po natin yung puso natin. Hindi po natin kayang ayusin ang puso natin. Tandaan niyo po yan. Walang sino man ang makapag-aayos ng puso natin. Maliban lamang sa ating Panginoon. Siya lang. Wala nang ibang makakagawa nun, kundi ang Panginoon lang. Isang magandang halimbawa. Napakaraming kong napagandang halimbawa tungkol sa ganyan sa ayusin ng puso. Yung ating kapatid si Brother Romy. Isang napagandang halimbawa yan. Na ang puso niya, ganito dati, di ba? Alam natin ang history. Ganito ang kanyang ginagawa, ganyan ang ginagawa niya. So talagang iba ang puso. Pero, ang kagandahan na lang, nung inayos ng Panginoon ang kanyang puso, in return, ano ang nangyari? Di ba? Nagbunga. Naging maayos ang kanyang buhay. Naging may direksyon ang kanyang buhay. At ang isa sa pinakamahalaga, nakilala niya ang Panginoon.
Dahil inayos ng Panginoon ang puso sa pamamagitan po ng panalangin. Panalangin. Kasi di ba, mayroon akong, umatid ako minsan nung graduation nila ni hindi ko malantad, kila ano yata noon, kila JR yata, kay JR, si JR. Ang speaker noon is si foreigner. Foreigner yung, tama, si JR nga. At saka si Pastor Ronnie. Di ba sabay silang gumraduate? Ewan ko lang kung nakarating kayo nung naka-attend kayo. Di ba ang speaker doon, foreigner? Tandaan nyo? Ang kanyang topic about heart. Tandaan nyo yun? Heart. Kaya sabi niya, beware, sabi niya, mag-ingat tayo sa ating mga puso. Alam niyo, natandaan ko, iyak pa yun eh. Umiyak talaga siya. Iyak siya sa kanyang pag-speak sa pag-graduate ng mga estudyante sa BBSI. Iyak siya. Kasi sabi niya, number one, napakahirap ayusin sa isang tao ang puso. Napakahirap yan. Napakahirap ayusin kung hindi mo yan ipapaayos sa Panginoon. Ang lahat ng mga sira, may mekaniko. Diba? Pero walang mekaniko na kayang ayusin ng puso ng tao. Kundi ang Panginoon lang. Kasi siya lang may-ari ng buhay natin eh. Kaya siya lang din ang may karapatan talaga na mag-ayos ng buhay natin, ng ating puso. Dahil walang sino mang mekaniko na pag-aayos ng puso ng tao. Kundi ang Panginoon lang. Anong sabi ng awit? Sa awit 51:10. Buksan natin para may prove tayo. Sabi niya, ayun, meron na pala Salamat lang kasi nahirapan ako. Sabi rito, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Di ba? Ang ganda nung sinabi ng mga awit, Isang pusong tapat. Alam mo kung yung yung verse na yan, angkop na rito yan sa lahat ng ating sinasabi. Yung word tapat. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. So napakaganda nung sinabi ng Psalms, no? Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gustong-gusto ng Panginoon sa buhay po ng kanyang mga anak. Isang pusong tapat. Diba? Isang pusong tapat na dapat natin i-apply sa buhay po natin. Lord, sa biyaya po ng Panginoon, pag dumating man ang Panginoon sa buhay dumating muli ang Panginoon, nawa lahat ng mga mananampalataya ay mayroong ganyang damdamin. Mayroong ganyan. Para masigit na masiyahan at matuwa ang Panginoon sa bawat mga anak niya. Isang pusong tapat. Di ba mayroong kanta, pusong dalisay ang aking ais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Di ba? Isang pusong dalisay ang dapat malikha sa atin. Sa itong hapon is, bakit hindi po natin ipag-pray? Kasi hindi mo yan kayang gawin di basta-basta. Kundi mo ilapit sa Panginoon yung puso natin. Yung puso ng bawat isa sa atin. Ilapit natin sa Panginoon. Kasi bilang isang tao, isang makasalanang tao, meron pa mga bagay na hindi pa natin na-i-offer sa Panginoon. Na kung paano ka maging tapat sa Kanya. Kung paano ka maging dalisay sa Kanya. Nakakaantig itong verse na ito. Parang nakakahiya na every Sunday nandito tayo, umatin ng mga gawain.
pero yung ating puso ay hindi tapat. Pero sa biyaya po ng Panginoon, magagawa po natin yan. Kung willing ka talagang, kung willing tayong lahat, ay magpasakop sa kalooban po ng Panginoon. Amen po ba? Last. Ayan. T. T na naman. Tulog. Natumbok ni Aida yung mensahe. Tulog. Tulog. So, letter T. Tuwid. Lumakad. Dapat tuwid yung ating lakad. Tuwid ang ating lakad saan? Sa paglilingkod sa Panginoon. Inyong obserbahan, kung magkaroon tayo ng tinatawag na self-evaluation. Mula nung tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, tuwid ba tayo lumakad sa Panginoon? Anong mga evaluation nyo sa sarili natin? Ako, hindi ako tuwid eh. Pilay ako lumakad eh. Di ba? Tuwid ako. Hindi ako, baluktot ako lumakad. Pero ang sinasabi ng Panginoon, dapat matuwid yung ating lakad sa Panginoon. Dapat matuwid ang ating lakad sa Panginoon. Kasi yun po ay kasiyahan po ng Panginoon niya na maging tuwid ang ating buhay. Lagi natin i-example na lang sa ating mga anak. Di ba? Na kung ang mga anak natin nakikita na ako, hindi ko masabi na lahat ng mga anak ko tuwid lumakad eh. Totoo yan. Ilan yung anak ko? 5. Pero hindi ako maging proud sa sarili ko kung ang mga anak ko ay tuwid lahat lumakad. Mga balik ko pa rin lumakad eh. Di ba? Baluktot pa rin. Ngayon, ang tanong, sa ating sa mga sarili, sa ating lahat nandito sa atin, hindi ako exempted yan. Tuwid ba tayo lumakad sa Panginoon? May mga instances sa buhay na hindi ka tuwid. Pero nais ng Panginoon, dapat maging tuwid tayo sa ating paglakad. Pakiano mo nga dang, pakiano mo sa Proverbs 21:2. Tingnan natin yung reference verse. Ayan o. Sa Proverbs 21:2, sabi niya, ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Diba? Akala natin tuwid tayo. Lumakad, pero no. Dahil ang sabi dyan, si Yahweh lang, ang Panginoon lang ang nakakasaliksik ng ating mga puso. Ngayong hapon po, ating pong siyasatin ng ating mga sarili. Kung talaga bang tayo ay naglingkod ng tuwid sa Panginoon. Guilty ako rito eh. Ewan ko lang kung kayo guilty rin. Kasi ako, aminado ako, hindi ako tuwid lumakad. Alam ng Diyos yan. Pero sa biyaya at tulong ng Panginoon, bago tumuwid ang ating mga paa, ay matuwid yung ating buhay sa Panginoon. No? Dapat ay maging tuwid ang ating lakad sa Panginoon. Mahirap yung bago dumating ang tuwid ng iyong mga paa, ay hindi pa natin tinutuwid ang ating mga buhay. Ang ating pag-uugali, ang ating pagsisinungaling, ang ating puso, dapat maging maayos lahat. Ang lahat ng ito para makita ng Panginoon, para maging angkop yung ating pinag-uusapan sa hapong ito, naging tapat ba tayo sa ating Panginoon. Siya sa atin po natin ang ating po mga sarili.
At siguro, mamayang gabi, pagtulog natin, Panginoon, naging tapat ba ako sa iyo? Naging tuwid ba ang lakad ko sa iyo? Maayos bang pag-uugali ko? Maayos ba ang puso ko? Hindi ba ako nagsisinungaling? So, atin pong i-evaluate ng ating mga sarili. Kung ito po ay angkop, yung word na tapat sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito, sa maikling oras na pag-aaral po namin sa inyong pong mga salita. Lord, nakikita po namin ang aming mga sarili na hindi po kami tapat sa iyo. Panginoon, dalangin ko po, Diyos, na habang po kami ay narito sa mundong ito, ay ayusin niyo po, Panginoon, ang aming pong mga pag-uugali. Ayusin niyo po, Panginoon, ang aming mga puso. Na hindi po kami, Panginoon, magsisinungaling sa iyo. Dahil alam po namin, Diyos, mayroon po kaming pananagutan sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa hapong ito ay may apply nawa namin ito sa aming mga buhay. Ang katapatan, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay po namin, makita mo na kami ay tapat sa iyo. At hindi lang po, Panginoon, sa iyo, kundi sa ibang tao, Panginoon, maging tapat din po kami. Lord, ihasik mo at ilagay at iukit mo sa aming mga puso ang mga salitang ito na aming pong napag-aaralan. Habang kami, Panginoon, ay unti-unti mo kaming hinuhubog sa inyo pong mga salita. Panginoon, salamat po sa hapong ito, pinupuri ka namin at pinasalamatan. Ang lahat ng papuri ay binabalik namin sa iyo, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.